Dag ang palasyo sa pasabog ni Dean Chase nung mga nakaraang araw patungkol sa di umano'y iskandal ni Ma'am Shi. At ito nga po ay nakuha ni Dean Chase sa kanyang kakilala or may nag-reach out sa kanya, si Mr. Tubig. Kung hindi nyo pa napanood yung vlog natin patungkol dyan, ay wala tayong magagawa. Nabura ng YouTube, binura nila at pinarusahan pa Akiams. Sayang yung bayad sa vlog na yun plus yung mga pakulay nyo. No? Oh, buisit talaga. Oh. Anyway, pinakita kasi natin doon mga kababayan yung picture, black and white photo na in-upload ni Dean Chase. At nandito kaya yun? Ay, tingnan natin mamaya. Screenshot lang yun ng video. Yung video ay colored and hindi yun picture lang. So, ang ginawa ni Dean Chase, in-screenshot niya, siguro pinause niya yung video and then in-screenshot niya, tapos bin-black and white pa niya kasi makikita doon si Ma'am Shi na hubot-hubad, kita ang pokelya, kita ang lawlawli na dodo ng cow. Dodo ba ng cow yun? Or dodo sa iro? Or something. Dodo sa ayam or something. So, ayun, no? Mabuti na lang alam mo, Auntie Claire, ha? Alam nyo, kamangyang, ngayon na pumapalag kayo, lalo nyong in a way na bibigyan ng limelight yung iskandal, right? Mapapabalita ito, umimik sila eh. Akala ko magpapatay malisya sila. Akala ko deadmine nila, no? Or maybe yung sasabihin, okay, maniwala dyan, fake news yan. Ay, nagsalita kayo, no? Umimik kayo, di ibig sabihin, hindi matatapos ang usapan, darling, di ba? Pero medyo delikado po ang kilos ng palasyo. Dito natin makikita na kahit nagbabait-baitan sila ay hindi talaga sila gagawa ng maganda or gagawa talaga sila ng karimari-marim. Dahil nga ang kanilang mga kritiko, 'di ba, tatamnan nila ng kaso, ipapahunt nila, nagtatago ang mga kritiko nila eh. Lahat ng pumupula at namiminta sa pamumuno ni Ngiwi ay 'di ba? Pinarurusahan, pinapahunt, tinatamnan ng kaso, ginagawang wanted. Ayun nga, 'di ba sino ba 'to yung umuwi ng Pilipinas? Ba't kasi umuwi? Baka tapos na yung visa niya kung saan man siya pumunta, no? Si Pokis, right? Retired General Romeo Pokis. Ay mabuti nakapagpiyansa yun, Available yung kanyang kaso, parang inciting to sedition or something. Kapag ikaw kasi nanawagan ng rally, ay ang sampa sa iyo ay inciting to sedition. Kasi nagyayaya ka na raw na pabagsakin ang gobyerno. Bakit masamang mag-rally? Bawal yan? Bawal magsalita? Hindi karapatan ng lahat at walang dapat gawing batas para pigilin o walang dapat gawing aksyon para pigilin ang pagsasalita, 'di ba, ng mga Pilipino. Karapatan niya, ginagarantiya yan ng konstitusyon ng Pilipinas. Hindi basta-bastang batas ang nagbibigay ng guarantee diyan, kundi saligang batas pa nga. Ba't yung pinipigil? Kasi nga ayaw nyo sumingaw ang baho nyo. Speaking of baho, ito, karimari-marim na baho, binulgar ni Dean Chase na yung mag-asawa ay meron palang ginagawang kamanyakan sa US. Hindi pa natin na pag-uusapan si Sandra, no? Mukhang may ginagawa ring milagro si Sandra sa sa Thailand. Pare-pareho sila ng ginagawa, mga kababayan. Mukhang mana-mana lang ite, ganun ba 'yon? We'll see if we can discuss that. I'm gonna put it on my notes nga, para di ko nakakalimutan mga ting. Oo. Sana nga ang notes ko din eh. Kasi hindi pa ako nagbibigay ng update dyan patungkol sa eksena ni Anis. Ni, sino ito? Ni Sandra, yung tahik. Wala na. Ilalagay mo nga ni Gideon sa notepad. Alright. Bear with me mga kababayan para hindi ko nalilimutan ang diskusyon. What the heck? Anyway, sumasablay ang ating tools, mga ate at kuya. 1 second, give me like okay. I-save na gid natin para hindi ko malimtan. Nalimutan mo na ba ang mga pangako nimo nga maga-vlog ka sang dalawa ka bisis? Hindi naman nangyari. Sandra. Okay, Sandra. Thailand. Okay. I think nabanggit na to ni Miss Marlica no? May nagli-leak ng mga pinagagawang milagro ni Sandra sa Koh Samui. Saan ba yun? Ano nga yun?
Azur Samoy, somewhere. Basta may ginagawang kalokohan. Anyway, speaking of kalokohan going back, merong video si Ma'am Shi. Dumaan siya. Bakit nga nagkaroon ng video, mga kababayan? Itong si Mr. Tubig, niyaya siya, di ba, sa Bembangan, sa US, maybe in California. Yeah, in California nga. Kasi dun based si Mr. Tubig. Half Filipino pala siya. So siguro, sa tingin ko nga, hindi siya mukhang Pinoy. Okay, baka mukha siyang Caucasian, mukha siyang Kano. Kasi nga half Pinoy, half Brazilian pa. So, gwapong-gwapo ito, matangkad pa. Hindi mo mahalatang Pilipino. Ngayon, ang kumontak sa kanya si yung namatay, right? Si Paulo Tantoco, yung eredero na mayaman. Namatay dahil nga nasobrahan daw sa pulveron. Ang sabi pa nga aksidente lang daw na overdose. Oh, wala nang update doon. Tapos yung asawa nung Paulo Tantoco, bakit hindi pa rin sinisipa sa pwesto? In-appoint ni Nangiwi, parang hindi naman pinarusahan, ay umamin nga na silang mag-asawa or yung namatay na yun sa US, na bit ni Ma'am Shi, ay gumagamit talaga ng pulveron at kung anik-anik pa na pinagbabawal na jumotels. Right? So, si Paulo Tantoco, hinahanapan ng mag-asawa, di umano, according to Dean Chase, ng lalaki na pwedeng makasama sa Bembangan at dapat pumirma ng non-disclosure agreement. Laging ganyan ang ano na yan, ang mag-asawang yan. Itong administrasyon ni Bembang, ganyan. Lagi silang may mga ano, laging may bawal. Naalala nyo nung dati pa akong vlogger na sumusuporta dyan, lalo na sa matatagal na naka-follow sa akin or nakasubscribe, at matagal na akong kilala as vlogger, pag nung babagong simula si Ngiwi, wala pang 1 year, pag pinapupunta kami ng palasyo, laging may mga bawal-bawal. Bawal mag-live. Ganon. Bawal mag-picture. Kumbaga antayin daw na i-upload ng palasyo ang official, may official photographer daw eh. Ganon, 'di ba? May official photographer ang palasyo ng mga ahas, so antayin na lang i-upload tapos kunin na lang daw at i-share na lang or i-download tapos i-share na lang, no? Kunin doon sa page ng palasyo, ganyan. Tapos bawal din mag-live kapag nandun ka sa palasyo. Lintik ang daing bawal. Anong ginagawa niyong kabalbalan? Bakit bawal mag-live? Eh, mga vlogger ang bisita niyo. Siyempre, magla-live yan. May okasyon, no? Meet and greet or Christmas party or whatever. Bakit bawal mag-live? Anong kabalbalan ang nangyayari? O tapos ito, nag-invite nga raw naghanap ng lalaki na binayaran ng 2.3 million and then there's another guy na binayaran ng halos 1 million din. Yung mahal ng mga boto nila mga ate. Anong boto nila? Bulawan ang nagagawa. Unsay nagagawa dito ha? Bulawan. Oh, ginto ang lumalabas doon sa banana. Ay ba, mamahalin talaga atin. Sabi mo naka-4 daw na round, sabi nung Mr. Tubig, 'di ba, naka-4. Tapos nagdadrama pa raw yung Ngiwi na ano na, I don't think I can take it. Sabi nung babaita raw ay, no honey, do it for me. You love this, right? Ay, gustong-gusto daw ni Ngiwi. Love na love daw niya magpabembang. Naka-4 na nga, tapos go pa. Tapos gusto pang tanggalin daw ni Ngiwi yung kanong ng banana ni Mr. Tubig. Eh di, bakit niya gustong tanggalin? Eh kung mahawahan niya ng sakit si Mr. Tubig. Or mahawahan siya ni Mr. Tubig ng sakit. Right? Since trabaho talaga ni Mr. Tubig ang sumali sa mga Bembangan Blues. Oh, so dahil dito sa pasabog ni Dean Chase, and since dumarami na rin yung follower niya, how many followers does he have now? Maybe you can check. Gaano nakadamo? Oh, that's 360,000 followers na meron si Dean Chase. So, inaakusahan nga to ng mga double agents, 'di ba, na ano yan, cloud chaser lang. Nasa pangalan na ni Dean Chase. Chase. Cloud chaser lang, gusto lang sumikat, ganyan-ganyan. Napatunayan ni Dean Chase sa totoo yung mga sinasabi niya. And matter of fact, 'di ba, naransak na nga yung locker nila sa gym. Nakuha yung laptop ni Dean Chase, tapos yung cellphone at ID ng Mr. Tubig. Si Mr. Tubig nandito sa sa Facebook ni Dean Chase eh. Ayan Mr. Tubig. Tangkad, 'di ba? So, pumalag ang palasyo sa mga kasi mga kababayan, hindi nila to pwedeng pasinungalingan. Merong guy na pagkatangkad-tangkad na ini-interview ni Dean Chase. At kung hindi totoo ang sinasabi ng mga to, bakit nakuha
of all the lockers doon sa gym, locker lang ni Dean Chase at saka ni Mr. Tubig ang giniba, dinistrongkar, tinanggal ang laman. Ang daming locker doon. Tinarget talaga sila at baka nga sinusundan. So eto po, palasyo na nawagan ng agarang aksyon sa bagong paratang kay Liza at Marcos Jr. So anong panawagan nila? Na isuplong sa authorities ng US? Good luck, American citizen si Dean Chase. Even Miss Maharlika, poprotektahan niya ng anemika. Right, tama? Bakit naman susunod ang bansang Amerika sa Pilipinas? Anong agarang aksyon? Or maybe ang panawagan nila para sa mga Pilipino na nasa US? No, kapag nakita nyo si Dean Chase pakalat-kalat dyan, i-kontakin nyo kami at nang mahunting namin yan or maybe pa-deport yan sa Pilipinas, something-something. Anong sabi din eh? Naglabas ng pahayag si Palace Press Officer Claire Castro matapos akusahan ng vlogger na si Dean Chase ang Pangulo at ang First Lady ng umano'y paggamit ng illegal na droga at nagpakalat pa aniya ng di umano'y malisyosong litrato na inuugnay sa sexual lifestyle ng dalawa. Hindi lang yun about malisyosong picture. Okay, hindi yun AI, sa tingin ko hindi yun AI, right? Sa tingin ko raw yun, kahit na binlock and white ni Dean Chase. Bakit may picture ng kalaswaang ganon? Well, ang sabi nga ni Mr. Tubig, gusto na niyang umuwi, 4 na beses na siyang iniskarbahan, no? Natanggalan na siya ng gintong katas, baka ginto milyon ang bayad. Or maybe mahal talaga pagka high quality ang ang escort sa US. May NDA kayo nalalaman, non-disclosure agreement. Kung sasali sa bembangan nitong mag-asawang ito, bawal magsalita, otherwise kakasuhan. Ay teka muna, namumukhaan ko to Ang nanay ko Pilipina, ang nanay ni, 'di ba, ni Mr. Tubig Pilipina, o nanay ko Pilipina, for sure kilala lang nanay ko to, kunan ko nga ng video. Or maybe naka rin, being half Filipino, nakaabang sa mga nangyayari sa Pilipinas si Mr. Tubig, no? And na-recognize niya na ang mag-asawang ito, teka muna, may possession to sa Pilipinas. Ito yung mga naghahari at nagre-reyna sa Pilipinas. Teka nga, kunan ko nga ng pasikretong video. I think it happened in 2023, mga kababayan. Hindi lang itong nakaraang 2025 kung kailan namatay yung Paulo Tantoco. Nung namatay yung Paulo Tantoco kasi kinontak agad ni Mr. Tubig si Dean Chase. Kilala ko yan. Yung Paulo Tantoco na namatay, yan yung booker ko. Yan yung nag-refer sa akin sa mag-asawang yan. At totoo nga na yung mga sinasabi sa'yo, Dean Chase, na nag-iimbento ka ng kwento, totoo yan na may mga pulveron talaga every time na may party yung mga yan. No? Kumukontak yan ng mga lalaki na babayaran nila for bembangan at laging may dala-dala, laging baha ang droga. Sa Mr. Tubig, it's not Dean Chase who said it. It's Mr. Tubig, yung ini-interview ni Dean Chase. At kung imbento lang ito, mga kababayan, dededmine to na pala. Okay, pansinin yan. Imbento lang yan. Fake news, that's it. Abay, gusto nila may gawing aksyon, mga ating. Basahin nga natin. Palasyo na nawagan ng agarang aksyon sa bagong paratang kay Marcos at sa First Lady. Nanawagan ng Malacanang na agarang aksyon laban sa mga bagong paratang na binabato sa presidente at unang ginang na si Liza Malu na iginiit ng palasyo na walang batayan at bahagi nila ng mapanirang disinformation. So, ibig sabihin fake news, ganon? Naninira lang si Dean Chase at si Mr. Tubig. Naglabas ng pahayag si Palace Press Officer, matapos akusahan niya ang kineme. Rumors concerning President Marcos Jr. and FL Liza are being spread to harm their character and integrity. Ang tanong, may integrity pa? When you say integrity kasi, mga kababayan, gumagawa ka ng tama kahit walang nanunood at walang nakakakita. Okay? Say for example, nasa isang kwarto ka, may nakita kang nakakalat na alahas or pera, walang tao, ikaw lang mag-isa. Halimbawa, bisita ka sa isang bahay, nakita mo may pakalat-kalat na kwintas or pera or cellphone. Ang gagawin mo, dahil meron kang integridad, ilalagay mo sa lugar kung saan makikita ng may-ari, maybe sa table, or, di ba? Or, ilagay mo doon, or maybe huwag mong pakialaman unless nakakalat talaga. Ilagay mo sa tamang lugar na makikita, sa gitna ng lamesa or wherever, or sa estante. At hindi mo kukunin, ibubulsa, or tatangayin. That's integrity.
Anong sinasabi yung sisirain ng integridad? May integridad pa, mga kuya? May integridad pa? Mag-asawa? Sa tingin nyo? Oh, in the absence of evidence, anyone may spread falsehoods to promote a politician or to troll for a fee. Oh, may nagbabayad kay Dean Chase para siraan ng mag-asawa? Sino? Sino ang pwede magbayad? Comment nyo nga mga kababayan. Sino ang pwedeng magbayad kay Dean Chase? O kaya kay Mr. Tubig? At kahit kay Miss Maharlika, kasi sila yan eh. No? Para siraan si Ngiwi. Sinong makapangyarihang tao, may impluensyang tao, may power, may datong, ang pwedeng magbayad kay Dean Chase? Eh mayaman si Dean Chase, mayaman ng asawa. Oh, si Mr. Tubig nababayaran ng 2.3 million for jugjugan. Oh. So, kayang bayaran ng mas malaki para lang manira? Sino pwede? Si Chavit Singson? Si Tambaloslos kaya? Ganto? Binabackfight na ba niya? Total, inaakusahan ng mga double agents na na ang Team Alindog ay mga tao raw ni Tambaloslos. So, since Miss Maharlika is part of Team Alindog and Dean Chase is friend of Maharlika, does it mean na binayaran? Does it mean na gumagastos si Tamba para siraan si Ngiwi? Ganun ba yon? Sino pa? Si Mangga kaya? Willing to pay para siraan si Butod? Since mukhang magkaaway sila. Sino? Oh. Ano itong mga pinagnangangak-ngak mo, Auntie Claire? Kasi nga hindi yata kayang i-handle ng mag-asawa no, yung criticisms. Or maybe yung mga sumisingaw nilang baho. That's why they have Auntie Claire. And even, di ba, yung si John Vic, sasalita rin yan. Ewan ko kung kumusta si Boying. Wala tayong update hindi yata umiimik. Tahimik si Boying. Baka totoo nga na tagumatayo na yung isang yan. Ay, naku talaga namang. May magsi-celebrate talaga, no? Maraming magsi-celebrate. Walang imik eh. Pero di ba laging tagapagtanggol yung mga yan? Lalo na si John Vic. Super defend yan. And of course, number one dyan si Auntie Claire. Oh, kaya umiimik kayo si Auntie Claire. Kapalit daw ng bayad, sinisiraan ang mag-asawa. Really? Sino si Lloyda Nicholas Lewis? Pwede yung taga-US na na pinklawan? Eh bakit hindi pinklawan ang siraan niya? I mean ang bayaran para manira. Oh. Hindi umiimik, hindi nagki-criticize ngayon masyado sa Ngiwi administration ang mga pinklawan. Immediate action is necessary to address these falsehoods, which will affect not only victims of fake news, but also our tourism and what the heck? Layo naman ang mga pinagsasabi. Kailangan talagang kumilos, no? Para mapigil ito kasi naaapektuhan ang ating turismo at ang ating talaga yung totoy ni Ma'am Shi, yung lawlaw niya na dodo ng cow, nakakaapekto sa tourism. Tinatamad pumunta ang turista sa Pilipinas dahil sa paninira ni Dean Chase, ganun ba yun? Pati yung economy, ganun ba yun? Nga pala, nilakihan nila yung budget for ayuda sa mga magsasaka ngayong taon. So, mamumudbud ng pera si Ngiwi sa mga farmers. Eme niya, malapit sa puso ko ang agriculture, ang mga farmers, ang mga magsasaka, ang mga magpapalay, kuning-kuning. O mga nag-aalaga ng manok at baboy at mga poultry at mga nagtatanim ng mga gulay, prutas, kaya ito ang ayuda, pack na pack. Oh. So, babudgetan nyo ng malaki pero masisira pa rin ang economy. Ganun ba yon? Tatama rin ang mga investors. Oh, well, maybe there's an effect, no? Kasi kung itong mga isinisiwalat ni Dean Chase ay kakalat all over the world at magbibigay ng kahihiyan na ang mag-asawa ay manyakol at hindi lang makakate ang mga kamay or may sakit na klepto, ay nakakaya talaga ang bansa natin. Oo nga naman, may indirect effect, no? Sino ang pupunta ng Pilipinas kung alam nilang hindi secure, kung walang law and order, kung ang nakaupo ay mga bangag, edi lalala ang krimen. Kung ang leader bangag, edi bangag rin yun nasa ibaba. Kung ang leader gumagamit ng ipinagbabawal na polvoron at nagpapabembang pa sa jewetels, edi hindi niya pipigilin, no? Ang pagbaha ng polvoron. Not polvoron but asin sa Pilipinas. Tiyabu ba? Tiyabu.
Kung Nyodic ang leader, eh di hindi niya sasawatahin ang problema ng tiyabo sa Pilipinas. Oh, kailangan daw pigilin kasi masisira daw. Oh, alam niyo palang epekto eh. So, ano kayo ngayon? Parang ang tawag sa ganyan, damage control or something? Oh, nag-aalala talaga siya, oh. Sigurado arestuhin din to, ayaw magpa-hair follicle test, baka mabisto. Isa lang naman ibig sabihin to kung sabihin totoo talaga kung kaya ayaw magpa-hair follicle. Ayun nga eh. Auntie Claire, hanggat hindi nagpapa-hair follicle test si Niwe, hindi niya kayang pasinungalingan itong mga isinisiwalat ng kung sino-sino patungkol sa kanilang mga kalibugan at sa kanilang paggamit ng pulburon. Tama no? Yung sinabi ng netizen, kung hindi totoong gumagamit yan ng pulburon or pinagbabawal na dorogay or drogay, magpa-hair follicle test ka. Ay ayaw mo eh. Oh, isang pirasong buhok ipagdadamot, patunayan mo, humawa ka ng posisyon, pinakamataas pa, tapos hinihiling ng mga Pilipino, magpa-hair follicle ka para matapos ang usapin kung talagang gumagamit ka. Eh nakikita ka nagsispeech, may mga pulbos ka din eh. Nagsasalita ka, dumutugo ang gums mo. Ang daming signs. And here comes Dean Chase na hinaharas ninyo dahil nalaman niya, okay, kinontak siya nung isang Phil Brazilian or Phil, basta half. Kinontak siya. Totoo yung mga sinasabi mo. Yung sinisiwalat mo na may nadedo na Pinoy dahil nagpulburon. Kilala ko yung nadedo. Yan ang kumontak sa akin para isali ako sa bembangan. May video akong hawak. Eto ang video. Nakarating kay Dean Chase. Kaya, hinahunting nila tong mga to. Gugurgurin tong mga to, mga kababayan. Or we don't know, baka i-torture. Right? Ano kaya ang gawin nila kay Dean Chase para hindi mailabas yung video? Kasi sabi nila walang basehan. Eh kung ilabas ni Dean Chase ang video, anong masasabi mo, Auntie Claire? Ano kaya sasabihin ni Auntie Claire pag iniluwa na ang video? Pa-comment nga po sa comment section at panoorin ang susunod na vlog.